Alam nyo ba kung ano bagay sa inyo? Cold shower o hot shower? Actually, merong pros and cons sa bawat isa dito. Tingnan natin ha. Usually lang, generally para sa akin, cold shower kung medyo mas bata ka, mas atleta ka, mas okay. Pero yung maligamgam at medyo hot shower, sa mas matatanda, mas mahihina, mas maganda hot shower. Pero tingnan natin yung pros and cons ng bawat isa. Pag cold shower, 'di ba? Malamig. Kung nangangati ka, itchy skin. Yan. O palagay natin pagising mo sa umaga, tinatamad ka pumasok, 'di ba? Inaantok ka, cold shower pampagising 'yan. Pampataas din ng circulation, okay? Yung mga nagwo-workout, pwede rin 'yan. Tapos yung iba pag cold shower, nakakapayat pa daw konti kasi nanginginig ka eh. Parang nag-exercise ka, 'di ba? Nanginginig ka sa lamig. So, cold shower benefits muna, mamaya na yung side effects. Pag nangangati ka, marami kang kati-kati, maganda nilalagyan nga ng ice o malamig. Yan, mas kakalma yung mga kati-kati mo. Number 2, pampagising sa umaga. Ayan, no? Mas marami kang oxygen, mas alerto. 'Di ba? Kung papasok sa school, magtatrabaho, maganda yan. Pampataas din ng circulation kasi pag malamig dito, ito nagko-constrict pero yung circulation sa deeper tissues natin, sa mga organs natin, mas dadami. Yan, gaganda yung circulation sa loob ng katawan. Pwede rin to sa atleta, yung talagang nagwo-workout, after workout, diba yung mga athletes gusto nila cold shower. Parang nagre-repair yung muscle nila. Siyempre, sobra init, sobra exercise nila, di ba, nilalagyan nga nila ng cold pack minsan yan eh. Di ba? So, pwede rin yan. Pampapayat, actually, ang basically, pag nalalamigan kasi nga, kailangan bumibilis metabolism mo. Di ba? Kasi gusto ng katawan natin mainit eh. Tapos nilamigan mo. So, napipilitan yung katawan natin maging bumilis. Di ba? Kaya medyo nababurn yung fat natin. Maganda rin sa balat. Yan, okay? Good for the skin, healthier glow, pwede rin ang cold shower. Ngayon, ano naman ang problema sa cold shower? Unang-una, kung matanda na tayo, siguro 50, 60, mahina katawan, baka hindi na natin kaya yung very cold shower. Kasi pag cold, parang nginig ka na, hirap na yung katawan. Baka hindi na kaya ng katawan. Isa pa, may konting incidents, mga case report, pag nalamigan masyado, napunta sa dibdib, malamig masyado, yung iba sumasakit yung dibdib. Parang nagko-constrict din sa puso. Kung meron ka ng sakit, mahina na immune system mo, may sakit ka na, tapos malamig, nginig siya, baka hindi na kaya. Okay? So, kung medyo mahina ka at masama pakiramdam mo, baka doon ka na lang sa warm. So, ito pang younger, more athlete, more yung malalakas pa yung katawan. Okay? Paano naman ang hot shower? Una-una, ayaw natin sobra hot. Pag sobra init, syempre hindi maganda. Yung talagang napapasok ka. Pag sinabi natin hot, medyo lukewarm, mainit-init na tubig. Yan, no? Ano mga benefits nito? Tingnan natin. Number 1 benefit ng hot shower, syempre kung meron ka mga sipon, meron ka mga ubo, di ba? Sipon, ubo, may plema ka, pampaluwag yan ng plema. Pag may sinus ka, pampaluwag. Para siyang suob eh. Steam eh, mainit, di ba? So, nai-steam yung hinga mo, maganda, nababasa yung lungs mo, lumuluwag yung paghinga. Open airway, loosen phlegm, pati sipon natatanggal. Pwede rin naman sa balat. Kung meron ka mga pimples, pag hot shower, nag-open yung pores, mas nawawala din yung dumi. For muscle relaxation, masakit ang muscle, di ba? Pag nagkakaedad, masakit ang muscle. Parang mga arthritis, masakit. Kaya nga ginagawa natin hot pack, di ba? Kung merong injury, di ba? Kuyari, napilay. Pag napilay,
first 2 days, malamig muna para mawala yung dugo, pamamaga. Pero pag third day na ng pilay o ng pilay sa paa, pwede ka na lumipat sa hot. Kaya kung masakit ang katawan mo, pwedeng hot na yan. Kasi arthritis, pang matagalan yan. Okay? Maraming benefits yung hot shower, mas relax ka. Okay? Bago matulog sa gabi, mas maganda hot. Kasi matutulog ka na Mas kalmado yung parasympathetic system natin. Mas relax yung puso kasi warm. Mas swabe sa katawan. Hindi masyashock yung katawan mo. Kasi mainit yung katawan natin, 37 degrees. So, tamang-tama lang yung temperature, di ba? Masarap sa katawan. Ano ang problema naman ng hot? Actually, wala namang problema. Wag lang sobrang hot water siguro. Or yung mga sabi ko, may kati-kati, may eczema. Kung masyado mainit, baka lalo magsugat. Yun lang naman. Yung mga kati-kati, mas gusto kasi cold Baka lalo lang mangati. Diba? Pag matagal ka nagsha-shower, sobra init. Minsan nangangati. So, which is better? Ang technique talaga, ang tinuturo, pwede, di ba, sinabi ko sa'yo, mas bata, cold, mas matanda, hot. Pwede medyo hot water muna, tapos pag matatapos ka na maligo, yung ending na, tanggalin mo na yung hot water, pwede na mag-ending sa malamig. Di ba? Parang mas malinis ang pakiramdam Mas malinis ang pakiramdam. So ako, ganito ginagawa ko. Lukewarm heart, pero ending medyo malamig-lamig. Nasa sa inyo. Okay? Tapos, magbibigay tayo ng mga tips. Okay, alam nyo na, hot or cold, Ito naman po, magandang tips, anong tamang paliligo? Tulad na sinabi natin, ideal temperature, di ba? Lukewarm, generally, sa mga may edad. Bago magsasabon, kailangan babasahin mo katawan mo. Di ba? Pag hindi ka basang-basa, useless yung sabon. Okay? Tapos yung sabon, dapat tama yung sabon. Hindi pwede yung sabon panlaba sa muka, ay mali yun. Diba? O yung sabon na sobrang perfume sa muka. O kung dry na, like ako, dry ako dito, tapos magda-dry soap din ako. May sabon na nakaka-dry, hindi maganda sa muka. Gusto natin medyo mas oily yung soap at mas less perfume sa muka. Kasi mas matiselan yan. Pagdating sa mga hilod, lufa, washcloth, depende, wag lang sobrang kuskus. Okay, pag sobrang kuskus, lalong mamumula yan. Pag may nangingitim, may magaspang, lalo mo kukuskusin, hindi maganda. Pwede ka lang magkuskus kung talaga sobra dumi, baka may makina, baka mekaniko, yun lang. Kung ganun ka dumi. Pero otherwise, minsan nga kamay lang pwede na Tamang paliligo daw, pwede muna katawan muna, leeg muna katawan, pababa. Tapos, pag nasabon mo na yung sarili mo, dapat matuyo mo siya maigi, matanggal lahat ng sabon. Okay, wala nang soap remedies. Tsaka lahat ng parte, pati sa daliri, sa kamay, sa paa, syempre dapat pinupunasan. Pagdating sa shampoo, okay, lalo na pag nagkakaedad, sabi ko nga, huwag masyadong malakas yung kuskus dito sa scalp, sa anit. Kasi pag nilakasan mo, pag ang buhok natin basa, mas mabilis siya mapingot at mahulog. Pag tumatanda tayo, above 50, 40, 50, 60 years old, mas manipis na ang buhok natin at mas nalalagas na siya. So, wag mo lalakasan. Isa pang tip, bawal din pala yung sobra daming shampoo. Diba, minsan gigil tayo, pinupuno natin ng shampoo. Minsan ako pag sobra daming shampoo, parang hindi rin maganda sa buhok natin. Ma-over siya, malalagas din siya. Yung tama lang. Okay? Yung iba, naglalagay ng conditioner. Ako, matipid ako yung may mga shampoo na combine na siya. Pero pwede rin kung gusto nyo. Tulad na sabi ko, ito recommended. Lukewarm, medyo hot water. Tapos sa ending, cool water. Okay? Shaving, brushing teeth. Ingat lang na hindi masugat. Kasi masugat tapos maliligo, baka mag-infection ka. Pagda-dry, dapat tuyong-tuyo. Okay?
Yung mga kilikili, tuyong-tuyo. Pag hindi mo natuyo ang kilikili, magbabody odor yan. Singit, dapat tuyong-tuyo. Daliri ng paa, tuyong-tuyo. Tenga, tuyong-tuyo. Pag hindi siya kasi tuyong-tuyo, magkakaroon ng mga bacteria o fungus yan. Sa buhok, wag lang ganun-ganunin. Dapat dampi-dampi lang para hindi malagas. Okay? Moisturizer, nilalagay afterwards. Okay, ayaw lang natin. Gaano katagal ang shower? Magugulat kayo. Ang recommended ng dermatologist ay 7 minutes lang nga, 5 to 10 minutes. Sabihin mo, paano ako maliligo ng 10 minutes? Ang point ko lang, siguro pag sasabon, pwede naman magsabon, dahan-dahan, matagal. Di ba? Pero yung nakababad ka sa shower na nahuhulog yung tubig, hindi pwede lampas 10 minutes. Kasi pag lampas 10 minutes na, matatanggal na yung oil mo. Kung mainit yan, talagang mamumula pa yan. Pati kamay mo, makukulubot na yan. Masyado ka na madadry. Kasi kailangan din natin yung natural oil. Okay? So, 10 minutes. Pero syempre, habang nagpupunas ka, pwede matagal-tagal. Pero yung nakababad sa tubig, 5 to 10 minutes. Ideally nga, mga 7 to 8 minutes lang. Pwede ba twice a day? Usually, ayaw natin twice a day. Kasi nga, pag twice a day, madadry masyado. Okay? Pwede ba maligo sa gabi? Pwede maligo sa gabi. Mga maling paniniwala po yun yung sinasabi. Magkakapulmonya, hindi po tunay magkaka-arthritis. Hindi. Sa ibang bansa, halos lahat naliligo sa gabi. Ako, lagi naman ako naliligo sa gabi. Gabi nga, mas maganda, mas malinis, mas maayos. So, sana po nakatulong tips natin sa tamang paliligo na babagay sa inyo. God bless po.